Kapag po binati mo ang isang tao at binati ka rin, ibig pong sabihin, maganda yung taong iyan. Kapag po binati mo at hindi ka binati, hindi siya umimik, pangit yung taong iyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat sa Diyos, no? Maraming magaganda dito. No? Kung hindi umimik yung katabi mo, alam mo na. Mga kapatid, medyo matagal-tagal pong hindi nakabalik ang inyong lingkod dito sa napakagandang simbahan. Kanina po, at pagdating ko po dito, napansin ko parang hindi nagbago yung mga tao. Lalo na nung nasa likod kami ni Father Job. No? Salamat pala Father Job sa pag-imbita. At tumitingin-tingin yung mga tao sa amin, sa likod. Sabi ko, parang hindi nagbago ang mga taga-Santo Niño. Parang mga chismosa pa rin. Tumitingin-tingin sa amin, tingin pataas, pababa, sabay bulong sa katabi. Pero maalala ko yung aking narinig noong una at sinasabi pa rin hanggang ngayon. No? Kaya napakaganda, no? Kahit hindi magbago ang isang tao kung ganito ang kanyang ginagawa. No? Titignan ka sa taas, sa baba, sabay bulong sa katabi. Meron na naman akong narinig. Sabi ng isang ale, no? Ang gwapo ng pari natin ngayon. Sabi ko, napakaganda, no? Kapag ang tao, ang palagi niyang tinitignan ay ang kagandahan. Amen? Kahit mga chismosa tayo, kapag po ang ikipinagkakalat po natin ay ang katotohanan at kagandahan, kagwapuhan, napakaganda ang komunidad. Kaya nga po mga kapatid, sa pagkakataong ito, salamat sa Diyos dahil muli po tayo po ay pinagtagpo. At palagi ko pong nababanggit mga kapatid, kung merong isang bagay na napakagandang bigay ng Diyos, pangalawa sa buhay, ay ang pagkakataon, ang oras. Kaya salamat sa Diyos dahil nabigyan ka na naman ng oras ng pagkakataon na naririto. Kaya tamang-tama din dahil ang pagparito po natin ay pagpapahayag, pag-aalay po natin ng kanyang pasasalamat. Can you imagine, no? Hindi po nagsasawa ang Diyos sa atin sa pagbibigay niya ng pagkakataon. Kaya nga po mga kapatid, kapag binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, pahalagahan mo. Dahil ang pagkakataon na yan, hindi po bumabalik kapag po ay ikaw ay kanyang nilisan. Kaya napakahalaga ang pagkakataon. Kapag tinawag kang maglingkod, pahalagahan mo dahil hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataon na maglingkod. Kapag tinawag kang magsimba, pahalagahan mo dahil hindi lahat hindi na po nakasaksi sa araw na ito at hindi na nakapagsimba. Kaya ganito po kahalaga at gusto ko pong ipasok dito mga kapatid sa diwa po ng pagkakataon na binibigay ng Diyos sa atin ang hamon na magpasya para sa Diyos. Ang ating pong mga pagbasa ngayon mga kapatid sa linggong ito, napakaganda sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon ng Diyos, masilayan ang bagong araw, mabigyan po tayo ng pagkakataon na maglingkod, magpasalamat, mag-alay ng ating pasasalamat sa Diyos. Hinahamon po tayo na tayo po ay magpasya para sa Kanya. You see, this is the challenge of our readings for today. Because we cannot, but to make a choice in our life. Every moment, every day, sa buhay po natin, sa bawat pagkakataon na bigay ng Diyos, tayo po ay hinahamon na magkaroon ng pagpapasya. At
ang hamon ng ating mga pagbasa ngayon ay eto. Sa ating pagpapasya, piliin po natin ang Diyos. Sa ating unang pagbasa, eto po si Josue, no? Tinanong niya, no? At ang kanyang buong angkan, sinabi niya na wala silang paglilingkuran kundi ang Diyos. Dahil ang tao during that time, nawawalay ang kanilang mga focus sa paglilingkod sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, ganito rin, hindi nila matanggap ang turo ng ating Panginoong Yesus, no? Kung tayo po ay nagsisimba, no? Etong mga past Sundays po natin, tinuturo po sa atin ang ating Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Ang tatanggap sa tinapay na ito ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagkakataon na ito, mga kapatid, sa ating napakinggan na ebanghelyo, marami ang mga sumunod sa ating Panginoong Yesus ang nagpasya na hindi na. Bakit? Hindi nila matanggap ang sinasabi ng ating Panginoon. At napakaganda dahil ang hamon ng pagpapasya ay naibaling sa mga alagad. Kayo rin ba ay lilisanin ninyo ako? Sabi ni Simon Pedro, Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa iyo ang salita ng buhay. Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Napakagandang halimbawa ng isang pagpapasya sa isang taong binigyan ng pagkakataon na makapiling makita ang kagandahang loob ng Diyos. Ang ginagawa ng Diyos ng pag-aalay sa kanyang buhay upang ang lahat ng kanyang inaalayan ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Para sa atin mga kapatid, napakagandang hamon sa atin na makita po natin ang halimbawa ni Simon Pedro. Ang tao po kasi ngayon mga kapatid, kapag siya po ay nagpasya, nagpapasya siya, gumagawa siya ng decision ayon sa kanyang pananaw na nagbibigay sa kanya ng kaginhawaan dito sa mundong ibabaw. Kahit nga sa pagsisimba mga kapatid, di ba? Mamasyal o magsimba. Kanina nga napakaganda dahil nabanggit ko, bawat pagkakataon, hamon ng pagpapasya. Father, nagkape ka na ba? O gusto nyo pong magkape? Sige nga, sabi ko, timplahan mo nga ako ng kape. Sabi na magtitimpla, instant ba, Father, o brewed? Pagpapasya. Kahit po sa larangan ng buhay pananampalataya, hinahamon po tayong magpasya. Napakaganda sa atin na tignan kung paano po tayo pumili magpasya sa harap ng ating Panginoong Diyos. Di ba ang tao gusto niya kapag siya ay pumili yung madali para sa Kanya? At ang tao, merong tatlong bagay na palaging humahamon sa kanyang pagpapasya: kayamanan, kapangyarihan, at katanyagan. Di ba? Ito ang pinipili ng tao. Kaya nga kung merong mga, kahit sinasabing mga prayer moment, no, sa mga may prayer groups, no, kapag hinamon mo yung isang tao, come, no, join us, no, halika at sumama ka. Sabi ng tao, magkakapera pa tayo dyan. Di ba kung minsan ganun, no? Kahit nga sa pagsisimba, mamaya na lang, meron pa akong mas mahalagang gagawin. Di ba? Kung hindi ka na po nabigyan ng pagkakataon, hindi ka na nakapagsimba. So mga kapatid, dito po napakagandang bigyan ng pansin. Sa bawat pagpapasya po natin, hinahamon po tayo sa ating mga pagbasa ngayon na sa pagpasya po natin, sa pagpili po natin ng mga bagay-bagay sa buhay, sana nandyan ang Diyos. Panginoon, sabi ni Pedro, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Mind you, my dear brothers and sisters, when we choose God, hindi po madali. Hindi po madali. Napakahirap.
Lahat po tayo na hinahamon na po piliin ang Diyos, kapag pinili po natin ang Diyos, napakahirap. Kaya wala pong pumipili sa Diyos, mga kapatid, na hindi nagsasakripisyo. Wala pong pumipili sa Diyos na hindi dumadaan sa daan ng pagmamahal. At kapag ikaw ay pumili para sa Diyos, kailangan kang dumaan sa pagmamahal. At kapag ikaw ay nagmamahal, nagsasakripisyo ka. Kaya hindi mo pinagwawalang bahala yung mga bagay-bagay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, pagkakataon na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Kaya pumapasok palagi ang tao sa pagpili niya sa Panginoong Diyos sa diwa ng sakripisyo. Pero sa diwa ng sakripisyong ito, dito po natin natatagpuan kung ano ang ginhawa na ipinagkakaloob ng Diyos. Ang tao, pinipili niya yung mga bagay-bagay dito sa mundong ibabaw. Pero pinapaalala na po tayo, mga kapatid, sa ating mga pagbasa, ang pagpili sa Diyos. Bakit? Sa diwa ng mga salita ni Pedro, nasa Diyos ang mga bagay-bagay na walang hanggan. Sa mundong ibabaw, anumang ginhawa ipinagkakaloob dito sa mundo, may katapusan. Pero sa diwa ng mga salita ni Pedro, para sa Panginoong Diyos, nasa kanyang mga bagay-bagay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan. Totoo nga, mga kapatid, no, di ba? Ang kayamanan, ang kapangyarihan, ang katanyagan, natatapos. Yung mukha mong iyan, di ba, napakaganda dati. Dati maganda pa rin. Ngayon maganda pa rin, no? Pero darating ang araw, matatapos din yan. Dati makapangyarihan ka, natatapos din yan. Dati tanyag ka, natatapos din yan. No? Kahit nga yung mga kayamanan mo, yung mga hikaw mo, mga gold mo, no? Hindi naman madadala sa langit, di ba? Ang dami mo lupain, no? Kapag po dumating yung araw, 2x3 lang naman yata ang kailangan mo, no? Subukan mo, mga kapatid, no? Na kapag dumating yung araw na yan, isama mo lahat kung anong meron ka, magiging kawawa ka. Bakit? Huhukayin ka pa, no? Patay ka na, huhukayin ka pa. Can you imagine, no? Makuha lang yung kung ano yung isinama mo. Isa po itong katotohanan. Kaya nga po, mga kapatid, napakagandang pagpapaalala sa atin ang tungkol sa pagpili sa Diyos. Kapatid, no, habang binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos, piliin mo siya palagi. Dahil sa Diyos, hindi ka po matatalo. You can't go wrong when you choose God. Why? Katulad ng nabanggit ni Pedro, dahil nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. My dear brothers and sisters, this Sunday, we are reminded of this reality. No? Na sana po, sa bawat pagpapasya po natin, sa bawat pagkakataon na pinagkakaloob sa atin, sa diwa, no, ng ating pananampalataya, piliin po natin palagi ang Diyos. Yes, mahirap, dahil ang hamon ng pagpili sa Diyos ay pagsasakripisyo. Pero sa pagsasakripisyong ito, ipinakita ng Panginoon ang daan ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, piliin mo palagi ang Diyos. Kapag sumagi sa iyong isipan ang Diyos, piliin mo siya palagi. Dahil sa Diyos, wala kang talo. Amen.